Daang-daang pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa port area sa Maynila. Karamihan sa kanila sa kalsada muna magpapalipas na magdamag. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Mabilis na kumalat ang apoy sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ng mga residente ng Barangay 650 Port Area, Maynila, bandang hating gabi kanina. Nahirapan din sa pag-apula ang mga bumbero dahil mababa ang mga kable ng kuryente sa lugar. Naging struggle namin, sobrang dami po ng tao, ang hirap po na i-control yung mga tao. At the same time, yung mga alis po natin, yung daanan po ng mga hose is sobrang sisikip din po. And at the same time, yung supply po ng ating tubig is medyo kukulangan dahil malayo rin po ang location ng ating fire hydrant. Nabasag pa ang windshield ng isang volunteer fire truck matapos batuhin ng matigas na bagay habang inaapula ang sunog. Tumagal ng 7 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Nasa 200 bahay ang natupok habang 300 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kanya-kanyang hakot naman ang mga nasunugan sa mga posible pang maisalbang gamit mula sa mga natupok na bahay. Ang iba kanya-kanyang latag na mga paleta sa kalsada kung saan sila pansamantalang manunuluyan. Halos lahat ng gamit namin nasunog. Iniligtas lang namin yung pamilya, yung buhay lang ng mga buhay namin. Marami po kami nawala ng gamit eh. No? Saka naiyak po ako. Kawawa naman. Yung buhay ng tao hindi po may mapapalitan eh. Yung mga gamit po namin okay lang po sana na mawala na. Importante po yung mga kamag-anakan ko. Buti na lang po na isalba namin, na ilabas namin yung tiyahin ko na bedridden. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at kabuuang pinsala ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.